Samuel PH. Welcome back to my channel, guys. Yan, for today's video, yan, gagawa tayo ng artificial brackish water, guys, para sa ating magiging larvae ng ulang. Yan, bali ire-ready na natin itong tank na paglalagyan natin, guys, ng ating mga larvae. Yan, dito tayo magtitimpla, guys, ng ating artificial brackish water, guys. Ito nga pala ay stock water na to, guys. Mga 1 week mahigit na tong ating tubig dito sa ating aquarium. Yan, tapos nandito nga pala, guys, yung ginagamit natin na 7 klase, guys, ng asin na ginagamit natin sa paggawa ng ating brackish water. Yan, bali itong mga asin natin dito, guys, is kukulangin na. Yan, kaya nag-order ulit ako ng isang set nitong 7 klase natin ng mga asin, guys. Yan, mamaya nga pala ilalagay ko sa screen, guys, yung actual na sukat, guys, ng ginamit natin na mga asin para dito sa ating 20 gallons na tank. Yan, para sa mga gusto magtimpla, guys, ng artificial brackish water na nahihirapan sa mas malaking lagayan. Yan, bali mag-try tayo, guys, dito sa 20 gallons na sukat nitong asin natin para hindi na kayo masyadong mahirapan, guys, sa pagtimpla ng ating artificial brackish water. Yan, ito yung 7 klase, guys, ng asin natin. Yan, yung iba kasi, guys, kokonti na kasi nagamit ko na nga nung nakaraan, kaya bumili ulit tayo, guys, ng panibagong isang set. Yan, mas dinamihan natin yung isang klase natin ng asin kasi yun yung pinakamaraming volume na ilalagay natin. Yan, bali ito yung kabibili pa lang natin, di pa nga natin nabubuksan, guys, yung ibang asin dito. Yan, mamaya magsusukat na tayo ng ating mga asin para makapagtimpla na tayo, guys, ng artificial brackish water. Yan, tapos kailangan nyo nga pala, guys, ng timbangan yan para sure lang tayo na tama yung mga timbang or yung ilalagay natin na asin. Yan, mahirap kasi, guys, kung tatansyahin nyo lang, guys, yung paglalagay ng asin, baka kasi mapasobra kayo nung ibang klase na asin na nakakasama naman dun sa ating mga larvae. Yan, guys, bali tapos na nating timbangin tong ating mga ingredients ng ating artificial brackish water, guys. Yan, kaya nga pala kanya-kanya yung lagayan yan, guys, kasi hindi maganda, guys, pag pinagsama-sama niya tong mga asin na to sa isang lagayan lang ng dry sila, kasi merong magiging chemical reaction, guys, tong ating mga ingredients pag nagmix kayo, guys, ng dry pa sila. Give me every time. Yan, nilagay na nga pala natin dito, guys, para mas malapit tayo sa tank. Yan, lalagyan kasi natin ng tubig na galing dito sa tank natin. Yan, yun yung stock water natin, guys. Itong 7 klase ng asin natin, guys, lalagyan natin yan ng tubig. Yan, kasi tutunawin muna natin lahat sila, guys, bago natin ilagay doon sa aquarium yung ating 7 klaseng asin, guys. Hindi kasi pwede, guys, na pagsama-samahin tong mga 7 klaseng asin ng dry pa sila. Yan, dapat kasi medyo liquid na sila bago natin sila ipag-mix, kasi nga may mangyayari, guys, na chemical reaction dito sa 7 asin natin pag pinag-mix natin sila, guys, ng dry pa sila. Yan, kaya mga ilang minuto lang, guys, tutunawin lang natin tong ating 7 klaseng asin, guys, bago natin ilagay dun sa ating 20 gallons tank. Yan, ito kasing sukat, guys, na ginawa ko, yan, subok ko na yan para dun sa aking mga larvae. Kaya nagtry ako, guys, dito sa 20 gallons. Yan, pinerfect muna natin, guys, yung sukat nitong ating mga
asin na volume para dun sa ating 20 gallons na tank. Syempre kasi guys, pag mali yung pagtimpla nyo ng artificial brackish water, may tendency din kasi guys na mamatay yung ating mga larvae. Yan. Pwede rin naman kayong sumubok guys na magtimpla kayo sa sarili nyong paraan or sa sarili nyong sukat guys ng paggawa ng artificial brackish water. Yan. Ito kasing ginagawa ko guys is subok ko na to na siguradong mabubuhay guys yung inyong mga larvae ng ulang. Yan. Bali, tutunawin lang muna natin guys tong ating mga asin dito. Tapos ito nga pala guys, importante nga pala sa pagtitimpla ng brackish water guys, itong protractometer guys. Yan, ito kasi yung magsusukat guys sa salinity ng ating artificial brackish water. Yan, ito yung tester natin guys para makita natin yung salinity ng tubig natin guys. Yan, kailangan kasi nating ma-reach guys yung 10 ppt hanggang 15 ppt guys para mabuhay yung ating post larvae or yung larvae natin ng ulang guys. Yan, pwede na natin tong isalin dito guys. Okay lang naman na kahit hindi masyadong tunaw lahat, basta i-mix nyo lang siya sa tubig guys. Yan, ihalo-halo nyo lang guys. Saka wag nyo pagsabay-sabayin guys yung pag-mix nitong ating mga asin. Yan, isa-isahin nyo lang guys, tapos halu-haluin nyo lang para medyo ma-mix na yung ating brackish water. Yan, same lang din lahat guys, pare-pares lang ng paglalagay. Kung mapapansin nyo guys, hindi sila pare-pares ng dami ng asin kasi nga meron talagang tamang sukat guys para makagawa kayo ng artificial brackish water. Yan. Kung makakatulong naman to sa inyo guys, pwedeng pa-comment na lang guys kung maganda ba yung naging resulta nung pagtimpla nyo ng brackish water. Yan, comment lang kayo sa baba ng ating comment section guys kung maganda rin ba yung naging resulta nito sa inyo. Yan, kasi para sa akin guys, goods naman to. Yan, kung masusubukan nyo, edi subukan nyo na lang guys. Tapos mag-feedback na lang kayo guys kung anong naging resulta guys ng inyong mga larvae ng ulang. Yan, basta importante guys na masukat nyo tong salinity ng ating brackish water. Yan, gamit tong protractometer guys. Give me every time. Yan, ito nga pala guys yung ating buried ulang. Yan, kaya nagtimpla na tayo guys ng artificial brackish water kasi nire-ready na natin guys yung paglalagyan nitong mapipisa natin or mahahatch na mga larvae ng ulang. Yan, mga 1 to 2 weeks guys, magpipisa na tong ating buried ulang. Yan, bali dalawa kasi guys yung nakuha natin na buried ulang sa ating pond. Yan, kaya nagtimpla na tayo guys ng artificial brackish water para naka-ready na guys pag nag-hatch tong ating dalawang buried ulang na female natin dito. Yan, sa tingin ko mauuna tong isa guys kasi medyo nag-iiba na yung kulay ng kanyang egg. Yan, kaya pag naunang magpisa tong isa guys, magtitimpla ulit tayo guys ng brackish water natin. Yan, tapos yan, napaka-importante nitong ating refractometer guys para masukat natin lagi yung ating salinity ng ating artificial brackish water kasi merong time guys na bumababa yung salinity, meron namang time na tumataas yung salinity natin. Yan, pag tumataas yung salinity guys nitong artificial brackish water natin, nag-a-add lang ako ng fresh water na stock water guys, konti-konti lang para lang
medyo bumaba guys yung salinity ng ating artificial brackish water. Pero madalang namang mangyari yan guys. And ewan ko lang guys kung kita nyo sa video. Ayan. Bali nasa 11 na. 11 ppt na guys yung ating salinity. Yung tinimpla natin na artificial brackish water. Ayan. Goods na yan sa akin guys kasi basta wag lang bababa ng 10 ppt guys. Mabubuhay yung mga ulang larvae nyo guys. Pero pinakamaganda talaga guys na salinity is 12 ppt guys. Kung maaabot nyo yung sukat na yon guys, goods na yon. Yan, doon na lang kayo mag-stay guys sa ganung salinity ng ating artificial brackish water guys. Yan guys, update ko na lang kayo guys pag na-hatch na yung ating bagong buried ulang guys. So paano guys, dito ko natatapos itong video na to. Yan, maraming salamat guys sa lahat ng nanood. Peace out. Give me